A very blessed morning to each and every one of us. Good morning po. Alam ko, dinatnan kayo ng bidyong ito sa isang napaka mapayapang kondisyon dahil sa biyaya, pagmamahal at pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Good morning po. Malamang po alam po ninyo ngayon ang usap-usapan or should I say pinag-uusapan sa buong daigdig ang pagbasa ni Pangulong Donald Trump ng Bible, no? At ito po ay ikinatuwa naman ng isang should I say maraming isa na po ako doon ako sana. Ikinatuwa po ng marami at isa na po ako doon na ang salita ng Panginoong Jesus ay na-magnify sa buong USA. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I love that, no? At ito po ay napakaganda pong katotohanan, no, na ang sandigan ng Amerika ay ang banal na kasulatan, no? Makikita po natin yan. It was founded in the Word of God. Kung i-search mo ang history ng Amerika, talagang nakapound po yan sa Word of God, no? Nung araw. Kaya lang po ang pagbabago, minsan hindi natin ito mapipigil at nangyayari nga po, no? Pero iniintriga po kasi, ito po yung punto po rito. Iniintriga po kung ano yung binasa ni Donald Trump. Ito po ay matatagpuan po sa 2 Chronicles chapter 7 verses 11 to 12. 2 Chronicles chapter 7 verses 11 to 12. Why? Why is that? Ano bang meron diyan? At ito po ay binigyan po niya ng diin na babasahin, no? Ano po ba ito? Well, basahin din po natin. Pare-pareho tayo may Bible, no? At yes, tingnan po natin ang nilalaman ng 2 Chronicles chapter 7 verses 11 to 12. Ito na po siya. Thus Solomon finished the house of the Lord and the king's house. And Solomon successfully accomplished all that came into his heart to make in the house of the Lord and in his own house. Salin po ito ng NKJV, ano po? Then the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard your prayer, and I have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Alam niyo po ba kung ano po ito? Ito po nung ibinild ni Solomon yung kauna-unahang Jewish temple. Alam niyo po ba, ito pong sasabihin ko po sa inyo, walang katulad ang first Jewish temple. Maraming naniniwala na ito ang pinakamagandang istruktura sa buong mundo. Hanggang ngayon, walang nakakatalo. No? Kaya nga lang po na-destroy siya. Napakaganda. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ikinonfirm ng Panginoon niyang kay Solomon na I will dwell there. No? Ito po ang iniintriga ngayon. Bakit daw ito ang binasa ni Pangulong Trump? Maraming nagsasabi, ito na raw po ang paghahanda sa Third Temple. At kung titignan nyo ang nangyayari kay Pope Leo nasa Algeria, no, sa iba't ibang relihiyon doon, at maraming gustong mag-join sa Abraham Accords. Meron pa nga yatang Isaac Accords ngayon. Ang dami po ngayon mga accords na ganyan. At gusto po nila ngayon sumama. Maraming bansa ang gustong sumama. So, it's forming the one world religion right now. At nakikita rin po natin ngayon sa binasang ito. Maraming naniniwala na ito ay may kinalaman sa pagtatayo ng Third Temple. Intriga lang naman po ito. Ang salita naman ng Diyos, pwede natin siyang basahin and all that. Pero tignan po natin sana yung panahon kung paano po ito. Well, maraming pwedeng basahin. Bakit yun pa? Sabi nga nung iba. Well, I agree. No? Maraming naniniwala na ang Third Temple, since nandyan na raw ang Red Heifer, ay malapit nang maibuild. No? Pero sabi ko naman po sa inyo, lahat po ng ito ay conspiracy theories pa lamang po. Ano? Speculations, kumbaga. No? So wala tayo sa tinatawag na karapatan para ito ay atin pong sunggaban ng mga salitang sabihin na, ayan na, Third Temple na. Hindi po tayo ganyan. No? At naniniwala akong Kristiyano, malawak ang pangunawa, malawak ang kaisipan, malawak ang nararating ng kanyang unawa dahil ang Panginoong Jesus ay sumasa atin. No? Kaya ako'y naniniwala kung ano man yan,
kahit ano man yan, no? Hindi tayo matatakot dahil ang pangako ni Jesus, kukunin na po niya tayo bago mangyari ang 7 years of tribulation. Ang linaw po niyan sa Bible, the church will never experience the wrath of God. Okay? And ang dami pong katotohanan dyan, ang daming talata dyan, no? Kaya ang maganda po nito, we are too excited about His Word na iniaaral natin ito on a daily basis. Lalo po't higit ngayon, ang daming pwedeng basahin nga rito. Ba't yung pambinasa ni Pangulong Trump? No? So, yes, that's it. Nasa inyo na po yan, no? And, hindi po tayo dapat magsabi na, uy, Antikristo, ay hindi po ganyan. Ang Kristiyano malawak ang unawa, pero at the same time, ang Kristiyano laging nakamasid sa kung ano yung nangyayari sa paligid-ligid, no? Dahil nakakagulat po ang turn of events. At patuloy tayong magbabantay ngayon sa mga prophecy o should I say sa mga pangyayari ng Middle East. Dahil nakikita po natin, it's escalating. And aside from escalating, talaga naman pong nakadikit sa salita ng Diyos. Sa mga propesiya, sa salita ng Diyos, ang mga pangyayari. No? Hindi mo maikakaila yan. Hindi mo pwedeng sabihin nagkataon lang. Hindi mo papapasobalian ng mga nakikitang koneksyon sa mga bawat pangyayari. You cannot say that. Masyado kang passive, masyado kang deadma. O gano'n, hindi Dahil lang ba may mga gusto kang ituro sa congregation mo na puro prosperity, puro gano'n. No? Alam ninyo mayaman po ang Diyos natin. No? At kailanman hindi tayo magkukulang sa Panginoon dahil pangako po niya yan sa atin. No? Hindi na tayo iiwan ni pababayaan. No? Kaya yung mga ibang nagtuturo, kinihikayat ko po kayo, nagtuturo ng kung anong topic sa churches ninyo. Sana sa mga churches ninyo, since institutional churches kayo, magturo naman kayo ng eschatology, especially sa end times. Dahil hindi po biro yung mga senyalis na yan. Don't be passive about this right now. I was so shocked dahil nakikita ko yung mga institutional churches, ang mga tinuturo puro yung mga destiny, mga destination. What is your destiny? You know, how can you fulfill your dreams? Hello, end times na tayo, no? 'Di ba? Nakikita po ba ninyo 'to? At sabi ng Panginoon, maging mapagmatsyag. Yun lang po yung ibig ko sabihin. Hindi naman po masama ang mga yan. Pero alam ninyo, yung mga bagay niya, hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon sa mga ganyan. Kaya you need to focus in a much important manner. May kanta nga po, panahon ng pagkakataon. I believe in that. No? At ang panahon ngayon na escalation ng mga pangyayari sa propesya. Kaya mag-focus po tayo sa eschatology. Hindi po ba yun? Don't be passive about eschatology, especially right now. Sapagkat yung mga fulfillment, hindi ko sinasabing na fulfill na. Yung mga fulfillment ay talaga po namang nakikita kong nalalapit na ayon sa mga pangyayari. Kung hindi man yan, patikim yan at malapit na po. Bakit? Nakakita ba kayo ng escalation ng mga pangyayari katulad niyan? Especially yung binasa ni Donald Trump na 2 Chronicles chapter 7 verses 11 to 12. May kinalaman po sa pagbibuild ni Solomon ng temple. At ang pag-agree ng Diyos doon sa pag-build niya ng temple na I will dwell there. Sabi niya. Ayun ang binasa ni Donald Trump. Yung mga speculation nandiyan na naman. So, what a very exciting way to live if you have eschatology in these days, in these 2026 days. Napakaganda po, no? Dahil talagang yes, in front of our very eyes nagaganap yung mga nababasa natin sa aklat na ito. In front of our very eyes na nababasa natin. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, kayo ay malwalhati kung inaanyayahan maging ka-good vibes na po kayo by clicking that subscribe button. Kayo po ay lagi makakatanggap mula sa YouTube ng mga bagong uploads ng Daily Good Vibes. At doon makikita po natin ng sabay-sabay ang unfolding o ang manifestation ng mga bagay-bagay. Actually, matagal na po nagmamanifest. Kaya lang po yung escalation ngayon, antindi. Wala akong masabi. Sobra. No? Yung baka mong mga pangyari noon. Ay, hindi po yun. Hindi po yun. Nangyari na noon, pero hindi po yun. Pero yung mga pangyayari ngayon, abay grabe ito. Sobra ito. Okay? So kayo po na po ang bahala sa mga narinig po nyo ngayon. And God bless po sa atin. Thank you.